Tama sila Tulpo dito eh. It's either nababayaran kayo o talagang mga inutil kayo. Why would you say, kasi mabilis silang mag-ano. Kung hindi nyo pala kaya, edi tangina mag-resign na kayo lahat dyan. Ibigay nyo doon sa taong kaya. Yung palusot kasi na, hindi kasi mabilis silang gawa ng bagong, why don't you hire hackers? Na, meron sistema yan eh. May sistema yan na pagka merong pumapasok na, ibablock na kaagad. Di ba? Ang bihira naman, parang hindi nyo alam yan. Mag-hire kayo ng mga tech people talaga na may alam. Hindi yung basta lang may connection kay First Lady. Ay, hindi, walang ganun. Gago! Di ba? They are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these. Ngayon lang kayo magsiset kung kailan may hearing. Nakapag-set na daw sila. Di sana na nagawa nyo na resulta yan bago pa. Illegal gaming platforms, Mr. Chair. Tinimbre na rin sa inyo, tinimbre sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Mr. Chair, kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP. Meron pa nga dyan, nagtutungis na ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nakaka-recross at sa TODA, na mga tricycle driver, hinuhuli nyo, pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Alam mo na, matik na yun, Sen. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Unang pag-uusapan natin ay yung sinabi ni VP Sarang Duterte na meron ba bang tayong bayan sa 2028. Naku po, alam mo, tamang-tama talaga ito sinabi niya sa kanyang huling panayam. Tama yung meron pa ba tayong aabutan ngayon 2028? Ang ibig bang sabihin nun, Madam President Sara Duterte, kailangan ng palitan. Kasi kung ganyan ang inyong analyzation na meron pa ba tayong bayan sa 2028, Madam President, save our country as early as now. Hindi, ako yun ang una-una isip kasi tama siya doon Tama siya doon, kahit kanino nyo itanong, talaga nga namang masasabi mong tangina, wala na, bulok na talaga ang Pilipinas, wala na, finish na. Alam mo yon, in 3 years, tinapos ni Marcos. Gago! Tinapos ni Marcos ang Pilipinas. Wala na tayong naabutan. Lahat ng utang grabe lumobo na. Wala nang mga investor, mga foreign investor. Kasi kahit yung corruption issue. Ngayon, lalo na naman pinag-uusapan yan dahil merong naglabas na talagang tayo ang isa sa pinakamataas ang korupsyon, di ba? So, ibig sabihin mga kababayan, wala na talaga tayong bayan. Madam President, I think you're wrong. I think you're wrong na 2028, wala tayong wala tayong aabutang bayan. Hindi, I think you're wrong. Kahit ngayon pa lang, wala na po tayong aabutan. Ngayon pa lamang po, wala na tayong aabutang bayan. Kaya, kung maaari lang, siguro, kayo, tatanungin ko kayo, pwede nyo i-comment agad-agad ngayon din. Gusto nyo ba na iligtas ni VP Sara Duterte ang Pilipinas? Yun. Gusto nyo ba salbahin niya ito? Kasi kayong mga nakikinig sa akin at nanonood sa akin, marami nakikinig dito na mga yayamanin hindi ko walang biro. Kahapon nagugulat ako nung binabati tayo sa Davao, mga yayamanin yun O mga bag, Chanel. Walang biro. Yung mga sapatos, Loewe, mga ganun naka Rolex, babatiin ka, banat ba? Nakikinig ako sa'yo. Sabi ko, akin Rolex mo. Kung talaga nakikinig ka, biro lang. Nakikinig ako sa iyo, sabi ko, ito mga bigatin to, sabi ko, pambira, oo. Sigurado ako mga negosyante ito. Marami sa mga negosyante nating kababayan, talagang frustrated na. Frustrated na po sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Na tila, na kaysa na solusyonan ni Marcos, lalo tayong bumaon. At hindi naniniwala ang taong bayan na wala siyang kinalaman. At sa katunayan niya, meron nga lumabas ngayon, di ba? Yung recent nilang na issue, lumabas po yung issue na siya po ay nakikipag-text, di umano, allegedly. At talagang pinadeliver niya yung almost 8 billion dun sa Nara. So tama pala, kasi nagko-collaborate yung kay Gutesa, di ba? Na nag-deliver siya dun sa Nara. Although akala niya kay Romualdez yun. Di ba nung una pa lang iba na nabasa ko? Sinabi ko na kagad sa inyo to noon nung napanood ko yun, sabi ko, bakit sa Malacanang at kay Romualdez daw, dun sa Nara? Nagdi-deliver ka na doon sa BGC ng bahay ni Romualdez. So why separate in a different house?
Hindi ho ano yun. Kasi alam nyo kung bakit? Kung bakit hindi nagtutugma yun? Kasi kung ikaw may pera, di ba? Ilalagay mo lang sa isang bahay. Bakit? Doon mo ilalagyan ng full force security. Ang hirap maglagay sa dalawang bahay na magkaiba ang security, tapos lalagyan mo pa yon. So ilalagay mo lang dito sa isa para pagka tinakbo mo at kinuha mo, madali mo itakbo. Di ba? Ganun yun eh. Bakit dalawa? So ibig sabihin, malamang sa malamang noong una, sabi ko, bakit kaya meron dyan? Malamang, diretso niyan sa Malacanang. But definitely not inside Malacanang. Why? May CCTV yun. Delicates, baka mag-leak. Diba? So, kukuha sila ng isang private house na kung saan hahatiran ng pera. Instead of doing it Malacanang. Kasi siyempre, napakaraming protocol dyan para makapasok. Tapos kailangan mo. Tandaan mo yan po ay nasa batas natin ng proteksyon ng PSG. So, mas mabilis mag-leak pagka kung sakasakaling doon dadalhin. So, kukuha sila ng isang bahay na private na para doon ang hatiran ng pera. Yun yung naano ko noon na teorya ko yun yan di ba? Tapos, ngayon, unti-unti na, si Zaldico, nilabas na. Uy, hi Zaldico, balita ko, dismiss na daw yung kaso. Pwede na tayo mag-usap. Usap tayo. Mag-usap tayo at i-reveal mo na sa akin ng lahat ng nalalaman mo. Sabihin mo din sa abogado mo, kontakin ako. Lahat ng nalalaman mo, ibulgar mo na. Inilaglag ka na paninindigan mo pa rin yan? Unless meron kang deal. Kasi tira na nahimik na yung paghahanap ni John Vic sa'yo. Baka may deal nang naganap. Wag mo nang wag ka nang maglabas-labas pa ng video dyan na series. Hindi ka na namin pakikialaman dyan. Baka may ganun po bang deal sa inyo ang Malacanang? Hindi, ako nagtatanong lang ako kung may deal sa inyo kasi tila na nahimik na kayo. Bakit? Anong meron? Ba't kayo biglang na nahimik na? Tumatiming ba kayo? O baka naman meron na kayong kasunduan sa Malacanang? Ano po ba ang siste? Kung ako sa iyo, kontakin mo ako, interviewin kita live sa SMNI. Via Zoom ka, di ba? Contact lang, madali lang yan. Alam mo naman, may mga common friends tayo na pwede mong kontakin So sabihin mo lang, kung interviewin kita via Zoom para marinig yung panig mo. Kasi ikaw isa sa mga nagsiwalat nung Nara. Di ba? So ibig sabihin, baka gusto mong isabihin na nilang totoong nalalaman mo kasi may lumabas na naman ngayon, di umano, allegedly, text daw ni Bongbong Marcos at saka yung Yusek Bersamin, yung anak, yung pamangkin ba yun? Di ba? So may lumalabas na text message ngayon, nilalabas ni Tino yan, nilalabas ni galing daw kay Libiste, baka gusto mo magsalita patungkol ho dito, di ba? Pero ito, pakinggan muna natin yung matinding banat po ni VP Sara Duterte patungkol ho dito sa may bayan pa ba tayo na matatagpuan sa 2028. Ako talaga, disagree ako dito kay VP Sara. Ngayon pa lang wala na di ba? Huwag mo nang antayin yung 2028, madam. Tumakbo ka na ngayon pa lang din. Biro na, wala namang kampanya, wala namang eleksyon ngayon. May Pilipinas pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang isipin kung kesa tanungin si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Inisa-isa rin ng bise ang anyay ka-impeach ng mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit lusot na ito sa reklamong impeachment. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang dalawang... Grabe yung pinayat ni BBM, Alam mo, sa siyensya, sa mga doktor, walang problema sa pagpapapayat diet. As a matter of fact, healthy nga yung magpapayat. Pero yung sudden change ng timbang mo o yung biglaan, kaya huwag kayo magtataka yung mga nagpapapayat dyan na dahan-dahan kayo, matuwa kayo. Kasi pag biglaan yan, may problema sa katawan ninyo. Kung dahan-dahan, ibig sabihin, talagang you're just losing weight. Di ba? Dahil sa inyong ginagawang diet o kaya exercise. Pero pag biglaan, there is something wrong. Kaya dapat talaga, itong si Marcos, maglabas na ng medical bulletin dahil ang daming ang chismis Ako, ngayon ko lang nalaman na chinichismis pala na meron siyang cancer. Hindi ko alam yun Hindi ko nababalitaan yun hindi kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba, ako yung tipo ng tao na medyo malayo pagdating sa chismis. Pag chismis, tablado na kagad sa akin yan I mean, hanggang walang pinilalabas, tablado kagad sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi ko na kiniklik kasi alam kong chismis. Ayoko ma-trigger, di ba? Nung nakita ko recently at sinagot na Malacanang yung tungkol sa issue ng cancer, di ba alam niyo naman na ang aking nanay ay namatay po ng cancer. So, medyo meron tayong mga pamilyar na akaalaman diyan sa cancer. At ang isa nga daw niyan ay yung weight loss, which is alam ko din yun kasi nga nangyari nga sa nanay ko. At nung tiningnan ko, inobserve ko si Marco, sabi ko, biglaan yung niya Hindi hindi yung unti-unti, di ba? I mean, si Pangulong Duterte nung naging Pangulo, pumayat din naman Di ba? I mean, pumayat din siya from dun sa 2016 campaign, unti-unti. Pero nakikita mo unti-unti. Span of 6 years bago siya. At saka, hindi yung sudden. Yung, iba kasi yung sudden na in a month, bigla,
babagsak yung katawan mo, yung mukha mo magiging ano na, may problema. Kaya dapat talaga, eto si Bongbong Marcos maglabas ng medical bulletin. Kasi nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, yung health issue niya, ay yan ay impeachable kung sakasakali, di ba? Yan ang isa sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach sa isang presidente, yung kanyang kalusugan o yung kanyang health. Sabi nga niya, parang wala nang sa tamang pag-iisip, di umano, allegedly. Ang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Pero para sa bise, malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Nakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsuhi na si Bong Duterte. Tama yan alam mo? Tama yung sinasabi niya na, na impeachable, ganyan-ganyan. Alam mo, isa siya sa mga unang nagsabi niyan . Isa siya sa unang nagsabi niya na yung blanco, diba? Yung blanco na lumabas ay impeachable yun. Which is, it's not a small thing. It's billions. Blank. Billions. Pera ng taong bayan, it is not your money. So doon pa lang, talaga impeachable na yun. That's enough substance. Kaya nga, yung alam mo yung yung ginawa nito ng Kamara na pagpabasura doon sa impeachment ni Duterte, ni Marcos. Yan po ay really impeachable. Bakit? Kasi yung substance nun yun na lang blanco . Yun ay public record, di ba? I mean, that's more than enough para magkaroon ng substance, and yet wala. Sa Davao City, tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong paggulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag ni Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Natanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nako, alam mo, ito Mama VP Sara Duterte ingat kayo doon kay yung kay Montalvo na yan, diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi sorry pero katotohanan lang Pag mga ganyan, delicates yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, nasabi ko na ng ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ng karakas. No thanks na. Parang delicates na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon nga, binabaluktot na naman nila yung pahayag ng tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicates yan. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewing ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba? Tapos, itatanong sa kabila yung sagot. Yung kabila naman, hindi nag-research, nagre-rely lang doon sa tanong ng media. So, sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Hindi, walang biro. Ganun talaga sila. Kayo, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyang karakas, ganyan ng lahi, delicates po yan. Walang biro, walang watiti. Kaya nga ako, ilag ako sa mga ganyan . Totoo lang Kahit mga vlogger, basta ganyan ng karakas.
Delicates yan. Maniwala. Sabi ko sa inyo, kaya bawal sa Banateros yan eh. Sa Banateros, matitikas lang, yung sigurado lang. Pero pagka hindi sigurado, no thanks. Yeah? O, ito. Pag-usapan din natin itong ito. Sa iba pa nating tampo. Hindi, sorry. Ito pala. Yung tungkol doon sa patungkol doon sa detalye ng text message ni Marcos. You said you personally saw the screenshots shown by Congressman Leviste. Can you walk us through what exactly did you see, Congressman? Actually, they were video screen captures, presumably of the phone of Adrian Bersamin himself. So, it's like tinurn on yung screen capture sa phone and then nag-scroll through dun sa messages between, they were signal messages between PBB. Itsura pala ni Yusik Bersamin. Pag mga ganyang karakas na, ay kaitsura ni Tipi, alam mo na. Alam mo na ako sinasabing masama. Basta pag mga ganyang karakas na, pagdudahan mo na yan. and Adrian Bersamin. So you can see the numbers there, and you can see the messages as they are scrolled through in the video. So that's what we saw, and the messages are from December 2024 to July 2025. Pero Congressman, did Cong Leviste tell you how he secured a copy of this screen recording? He told us that part of when in November, Senator Ping Lacson, during a Senate session, essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part in providing the 8 billion kickback and delivering it for the president through Yusek. Ayan, 8 billion daw, grabe, no? 8 billion kickback. Buhay ka na nun. Kung tatagal ka pa, ha? I mean, hindi, syempre matatanda na tayo. Kayo naman, it's a reality in life. I'm not saying this because I'm wishing it, ha? Pero sa buhay kasi, alam mo ito nga, sabi nga ng, ito, just a simple lesson for each one of us, ha? You have to understand this. Alam mo, mismo Biblia nagsabi, number our days. Di ba? Bilangin mo. Kasi minsan, we think we will live here on earth forever. Mali po yung ganong klaseng kaunawaan. Dapat talaga, mag-iisip ka na there is another forever. The life after your life here on earth, there is forever. Whether in God or with Lucifer. Totoo, there is forever. But in this earth, bilang lang ang ating araw. Kaya nga ang ano ko dyan, dapat gawin mo na yung magmamarka sa tao na kung saan ay napagsilbihan mo sila, naipaglaban mo sila. Minsan kasi pagka iniisip natin forever tayo dito, iimbak tayo ng iimbak ng pera. Mag-iipon tayo na mag-iipon. Di ba? That's why nagiging greedy ang tao. Kasi akala niya forever siyang titira. Oh, kung hindi naman yun, ma-extend sa anak mo. Na gusto ko yung anak ko, ganito rin, ganyan. Di ba? Which is, ayaw mo magtiwala sa Diyos na hayaan mo yung anak mo na magtrabaho din. Bibigyan mo ng for start, pag-aaralin mo, tapos for the start, and let him, di ba, haggle with life. Hayaan mo yun. Ano niya yun eh, naghagil ka eh. What do you think na hindi kakayanin? Kaya ka naging strong eh. Kala mo, kaya nga yung sinasabi, tama yung sinasabi. Ito bigyan ko lang kayo ng simple moral lesson in life. Kaya yung sinasabi ni Robin Padilla, tama yun eh. You know why? Mga bata ngayon iyakin. Bakit mga yung Gen Z, konting didepress? Kasi binaby sila. Bata, pinrovide na lahat. Bata, hindi sila naging independent. Pagka sumigaw, umiyak, lalapit ka kagad, di ba? I mean, alam mo, nakita ko yan sa Japan. Nakakita ko na ilang beses kasi sinasabi nila sa akin, sa Japan daw, ang mga bata, grabing independent. Sila pumapasok sa school, sila tumatawid. As in, although I'm not saying dapat ganito dito kasi iba naman ang environment natin. Pero that's how they were trained. At isa pang training sa mga Japanese na mga estudyante, mga children, ay yung pag umiyak, hindi mo pupulutin yung bata. Hindi ka matataranta, sisisihin mo yung asawa. Ganun kasi. Sa Pilipinas, ganun eh. Pag umiyak yung bata, sisisihin nung nana, yung asawa. Ay, ikaw kasi, anong ginagawa mo kaya yung umiyak yan? Yeah. Ganun tayo eh. Kaya tuloy, lampa yung anak natin. Kasi nadapa lang, kulang na lang, dilaan mo yung sugat. Di ba? Walang masama that you would show care. That's not what I mean. Na hindi mo dapat i-care yung bata. Pero let him stand on his own. Bata pa lang.
Kaya nagiging, tandaan ninyo, every trials in life produces endurance, patience, it produces character. Everything that will happen to you from the very beginning na pinanganak ka, it will build your character. Inuunti-unti, alam mong Panginoon, nakatingin yan. Inuunti-unti niya, dadaan siya sa ganitong pagsubok. Bakit? In preparation for your future. Tandaan niyo yun, di ba? In preparation for your future. Anong nangyayari? Dahil binibaby natin nung bata, pagtanda, mahinang nilalang. Kaya nga, itong presidente natin mahinang nilalang. Bakit? Kasi nga, binibaby niya ang tatay niya spoiled brat Di ba yan yung sinabi ni Pangulong Duterte? Spoiled brat yan si Bongbong Marcos. Kaya nung paglaki, mahinang nilalang. Na pati yung general mo, na si Tariela, hindi mo masita, hindi mo matanggal. Anong hawak niyan? Hawak ng CIA ba yan? Kaya ako nagtatanong bakit hindi matanggal ni Bongbong Marcos si Tariela? Hawak ba ng Amerikano siya? Kaya hindi mo siya matanggal? Alam mo nagkakalat na, DFA na mismo, tao mo na, sekretary mo na nagsabi, pwede ba hinay-hinay? Kasi kami ang may karapatan pagdating sa foreign relations. Pero nakikialam tong isang general. Bakit hindi nyo matanggal tong animal na to? Dahil hawak ng kano? Yung ba ang dahilan? At magagalit sa inyo yung kano pagka tinanggal nyo to? Bakit? O baka naman talaga mahinang nilalang ka lang, Marcos? Yun ang totoo, baka mahinang nilalang ka lang. Which is yan na sinabi sa'yo ni Pangulong Duterte. That's why we have a generation na iyakin. Yun yung punto ni Senator Padilla. Kaya maiiyakin tayo mga Pilipino. Dahil sa yung mga kabataan ngayon. Alam mo, ito tayo ilang beses na natin nakasama ang mga anak ni Pangulong Duterte. Tayo, obserban tayo. Pero yung talagang matagal na nating nakasama itong naaraang Davao natin, dito mo makikita yung pagiging independent thinker nila. Iba mag-isip si Baste at saka si VP Sara Duterte, magkaiba. Alam mong, they were not, para bang, anong tawag doon? Yung naging diktador yung kanilang tatay, this is how you think, this is how you should think. Magkaiba sila mag-isip. Yung mo makikita na independent ang mga anak. Kaya pala, mga strong to. Ino-observe ko kung bakit sila strong Di ba? Kasi strong si Baste, yung prinsipyo niya. At pinagtanong din natin sa Davao yan. Strong din ang kanyang kapatid na si VP Sara Duterte. Kasi nga, hindi sila binibi nung bata. Alam mo, ito ang problema. Itong nangyayari ngayon dito sa bayan natin because of Marcos being a weak and spoiled brat. Yan ang totoo. Kaya ito, tingnan ninyo to. Itong issue ng text message, dito mo malalaman mo pa lang talagang alam mo na he is preparing. If this is true, he is preparing hanggang mabuhay siya Kung tatagal nga Pero yun ang talagang siste dito Gibo Laybar, and then on to Bersamin, Adrian Bersamin. So, and then Lacson said that the president was not involved and that these people just name drop or use the name of the president. So they started panicking and assumed that everything would be pinned on them. So they started making affidavits and so on, preparing their defenses. And Yusek Adrian Bersamin went to Congressman Leviste and accomplished part of his affidavit, according to him, in Leviste's house. And he showed CCTV footage of Adrian arriving and then going into the house with him and so on and so forth. So that's part of the story of supposedly of how he got hold of this information, is that some of it was prepared in his house. Ayan, So, ayun na nga yung sinasabi in screenshot nga daw. At alam mo, kailangan talagang panagutan to ni Marcos Hindi nga niya sinasagot ng direkta pa as of daw yung 8 billion. Nasaan na yung 8 billion? Di ba? Nasaan na, Marcos, yung 8 billion na sinasabi dito? Totoo ba ito? Kasi may screenshots. Alam mo, dapat nga dito ipatawag yung numero na yun Kaya lang, alam mo, kaya pinatay nila to sa kamera yung impeachment ni Marcos kasi malamang kung umabot siya sa Senado, ipatatawag yung mga telco kung ano man yan. Diba? Ipapatawag yan at ipapatanong talaga, alam ba nila yan? O hindi nila alam yan? Kung kaninong nakarehistro. Kasi dapat nakarehistro yan Malalaman kung fictitious name ba. Diba? O yun. So sana, umabot sana sa Senado. Kaya lang, magaling sila dahil sa marami silang pera. Gago! Alam mo naman, pag nag-say no ka,
Ha? Pag nag-no ka dyan sa camera, meron kang pagpapala dyan. Di ba? Yan ang totoong system na nangyayari dito sa dito sa ating gobyerno. Kaya tuloy walang nangyayari kasi pinipigilan, pinipigilan. Sabi ko nga antindi, no. Sabihin na natin yung sinasabi nitong irisin na to, tong dilawang irisin na to. Sabi niya meron daw substance na nakikita kay BP Sara Duterte. Di ba? Dahil meron daw kesyo ganito na nakikita kay BP Sara Duterte. Okay, sabihin na natin meron. Okay? At handa namang magpaliwanag yung kanyang mga abogado. Kasi alam mo, isa lang naman ang hindi sabit, pero isa lang naman yung parang sinasabi nilang pinagdidiinan nila yung piatos-piatos, which is andali namang sagutin yan. At hindi ang sasagot niyan si BP Sara Duterte. Batas ang sasagot diyan. Dahil sa any confidential matter, especially in the military, it is written in our laws na bawal mo i-divulge kung sino talaga yung identity ng taong kinuha mo para sa certain mission. Yan po ay nasa batas natin. Bawal po yang ilabas. Kung gusto nilang ipilit, di sila ang mag-disobey ng at ipatawag nila through the AFP. Kasi si BP Sara Duterte hindi naman gumagamit ng kung sino-sino yan Alam ko yan, sigurado ako nasa intelligence yan ng AFP. Kaya tingnan nyo, hindi umiimik yung AFP tungkol dito. Kasi gawain naman talaga yan. Alam ng intelligence yan, community, na pag ang isang tao itinago mo yung identity for a certain mission, magkamatayan na, hindi lalabas yung pangalan yan. Kahit korte pa o sino pa ang magano. Kasi nga, nasa batas yan. Di ba? Which is, sabi ko, yun lang yung quote-unquote substance na sinasabi nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kay Marcos, the testimony of the sister na bangag siya. Di ba? Ano pa? Yung 8 billion text messages. That's more than enough substance. Di ba? Blank budget. That is substance. Yung mismong budget na puno ng allocation na pinirmahan niya, that's fucking substance. Saan sasabihin nitong kamera walang substance? Gago ba kayo? Halatang pinagtatakpan ninyo. Alam mo kung ba't nila pinagtatakpan? Involved kasi sila Gago! Puro contractor kasi mga congressman Asan na yung mga binanggit na contractor na congressman? Bakit ang pinag-iinitan yung mga pumapalag tulad ni Libiste at saka ni Kiko Barsaga? Bakit yun ang pinapag-initan ngayon? Bakit hindi yung mga contractor? Ikaw, Lacson, isa ka pa. Isa ka pa. Di ba? Ang daming binanggit. Malacanang na nagbanggit na mga contractor na congressman. Ni isa wala kang inimbitahan. Gago! O kung meron ka mang inimbitahan ni isa, walang nag-appear. Gago! I mean, eto kung hindi man sila mag-appear because sinasabi mo out of parliamentary courtesy. Why? Kung ako sa'yo, i-PR mo na lang. Mahilig ka naman sa PR, bida-bida ka Di ba? Magpa-press con ka. Pinatawag ko ang pangalan ni Kong ganito, Kong ganyan, bigay ka lista. Pinatawag ko mga ito, pero ayaw nilang umattend. They should answer the public. Hindi pinapairal mo yung Ay. Muntik na yun. Buti hindi ko nabanggit. Kung alam niyo yung lalabas sa bibig ko at nahuhulaan ninyo, isulat nyo nga dyan. Pinaiiral mo yung parliamentary courtesy mo Hayop. Bilyon-bilyon ang ninakaw sa atin, iisipin mo pa, parliamentary courtesy? Alam mo bakit masama ang lobo dito? Nagbabayad kasi ako ng tax Hindi ako nagbibiro. Kasi ako, yan ang stricto ako dyan. Sinabihan ko yung tao ko Yung parang assistant ko, sabi ko, siguraduhin mo maayos ang tax ko. Ever since nagsimula akong, siguraduhin mo, maayos yung tax ko taon-taon. Huwag mong kakaligtaan yan. Kulitin mo ko kahit masama sa loob ko. Kahit yung binibring up niya, nagagalit ako. Kasi putang ina, ang naaalala ko lang ibubulsa ito ng isang congressman. Di ba? Gagawin lang ito, itong perang ibibigay ko, ibibigay lang niya sa pokpok niya. Gago! Baka nga ipang-iinom lang niya yun Gago! Kasi alam niyo ba yung mga hayop na yan? Yung mga alak niyan, mamahalin. Siguro yung alak niyan, wala pa sa sahod natin sa isang buwan. Ganun niya, isang bote ng alak niyan. Depende pa kung saan niya ininom yan
Kung ininom niya sa mga KTV, sa mga JTV, aba, mas mahal pa. Oh, totoo, walang biro. Kaya nga nakakabwisit eh. Kung iisipin mo, tayo na pinagpaguran ko to araw-araw ako nagbibidyo. Animal ka. Yung iba ayaw pa mag-subscribe. Araw-araw ko to pinagpapaguran. Araw-araw, nung kabataan ko, nung high school ako, tsaka nung elementary ako, kahit nung koleyo, di ako nag-aaral eh. Kasi, hindi totoo. Kasi nga, meron akong meron akong baluktot na pananaw sa buhay nun eh. At least aminado, di ba? Ang pananaw ko kasi sa buhay ko nun, tutugtog naman ako eh. Musikero kasi ako eh. Bakit ko kailangan mag-aral ng Espanyol? Bakit ko kailangan mag-aral? Tangina, pinag-aral ako Espanyol, Italian, German. Bakit? Pag nagda-drums, kasi drummer ako eh. Kung nagda-drums ba ako, magsasalita ako ng hola kasi, hola kital. Magagaganon ba ako? Diba? Hindi naman eh. Ciao, ciao. Ano? Drummer ka eh. Oh. So sabi ko, ba't ko pag-aaralan yan? Kailangan ko pa yung logic, ganito pa. So, hindi ko talaga pinag-aralan. Alam mo yun? Hindi ko talaga siya... Ba't ba tayo naabot sa pag-aaral? Di ba? Pero ngayon, yun. Pero ngayon, grabe po ako mag-aaral. Pagising ko pa lang. Pagkatapos natin magmuni-muni, kasi sa umaga kailangan magmuni-muni tayo. Pagkatapos natin magmuni-muni, aral na kagad ako. Buong araw yan, baka akala ninyo. Aral talaga. I-research ko lahat ng news, di ba? Kasi kailangan natin makita all sides of stories eh. Para hindi ka maging blanco pagka nagsalita ka. Kailangan, alam mo yung nangyayari. At the same time, pag meron akong hindi alam, dahil di ko nga pinag-aralan ng koleyo, i-chat GPT natin yan, tatanong natin yan kay Gemini. Kino-cross-reference pa natin yan, kasi minsan si chat GPT, bobo rin eh. Lagi kami magkaaway niyan eh. Tapos si Gemini natin, ito mas medyo formal ng konti ito. Yeah, ay ganun yun eh. Yeah, para talagang nag-aral tayo diyan para trabahuin natin yan. Buong araw tatrabaho tayo. Tapos syempre, tuwan-tuwa ka na kasi sahuran na ng pagbablog mo, sahuran na sa YouTube. Di ba? Kasi ganyan tayo eh. Tayo kasi umaasa lang tayo sa YouTube eh. Hindi tayo umaasa sa bayad ng mga politiko eh. Umaasa, ito mga politiko na to, mahirap yung kausap. May sariling mundo yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, okay na ako. Sapat na sa akin yung YouTube. Kasi mabuhay ka lang ng sakto, sapat na ako sa YouTube. Okay, nakita natin do. So, pinaano natin, di ba? Pag yan na. Tapos biglang, yung staff ko biglang mag-message, hoy, magbayad ka na ng tax. Utang ino, mababawasan, oh. Mapapakamot ko sa ulo, eh. Ilan sa inyo ganyan? Yeah? Yung, akala ko akin na, hindi pa pala. Ganun eh. Tapos, syempre, magre-reklamo pa ako kasi nagbabayad na ako ng tax sa Amerika eh. Kasi YouTube, sa Google, Amerika yan eh. So, sila ang nagpapasahod sa'yo. American company. Sa American company, matik yun. 40% bawas sa'yo. Kita and tax, aabutin ng 40% mahigit. So, halos kalahati na. Yeah, yung kinikita mo sa YouTube. Tapos, nakakaltasin pa ng gobyerno ng Pilipinas. Ako maintindihan ko pa yun eh. Bakit? Kasi kumpanya ng without YouTube, wala kang kita sa kumpanya nila and they're making it better every day, which is good. At the same time, ang nakakairita lang kasi hindi mo na ako nakatira sa Amerika pero nagbabayad ako ng tax. Kasi yung kumpanya nakatira doon sa Amerika. So, matik yun. Tapos, tayo, dito sa Pilipinas. Tapos, ang sakit sa loob. Baka akala ninyo, hindi kayo nababawasan ng tax. Kaya lumiliit ang sahod ninyo dahil matik po yan. Yang pagbawas ng tax, matik po sa inyo yan. At alam mo, hindi lang naman tayo, ibang bansa rin. Kahit yung mga kaibigan ko sa Japan, medyo sabi nga nila, alam mo, bay, sa totoo lang, malaki nga kita dito, lapad-lapad. Diba? Pero, nababawas ang tax. Medyo sumasama nila dahil sa taas ng tax ng Japan. Sabi ko nga, buti nga kayo nakikita ninyo kung saan napupunta. Totoo, kaya magpasalamat na kayong mga nakatira sa ibang bansa. Kasi, kahit sa Middle East, bawasan man kayo ng tax, makikita nyo naman. Yung tinitirhan ninyong lugar, maayos naman ang serbisyo. Pagdating na nagkasakit kayo, maayos naman. Meron kayong health. Dito, pati ultimong health, ipangpapagamot na, pipitikin pa ng gobyerno. Gago! Kaya nga pinasosoli, mantakin mo pera natin yun, doon sa PhilHealth. Contribution yun nung mga membro. Tapos, kukunin at ililipat, saan? Sa mga quote-unquote, AKAP, AYEX. Bakit? Ginamit sa kampanya eh. Gago! Diba, ito nga daw, sabi doon sa isang balita, yung 8 billion daw di umano na nandun sa text message kay Marcos, di umano daw ay ginamit dun sa kampanya noong 2025 para may panalo yung mga talunan nilang mga kandidato. Diba? Ginamit. Sa loob-loob ko, wow! Ba't kami magpopondo? Gago! Sa mga tarantado ninyong kandidato, bakit kami magpopondo dyan? Gago ba kayo? Diba?
Kaya nakakabuisit eh. Alam mo, yan ang isang bagay na nakakainis ho dito sa pakiramdam sa ating gobyerno. Yung mga ganyang klaseng, alam mo yun, bakit? Kaya, this is really, na dapat nating ikagalit, na bakit hindi isinama ito as impeachable na may substance po yung impeachment na final kay Bongbong Marcos. Ito'y, sabihin na natin, without these text messages and the 8 billion whatsoever, sabihin na natin, wala siyang direct, which is I do not believe. Sabihin na natin, wala siyang direct na pananagutan sa korupsyon. But the mere fact, 2023, 24, 25 budget, pinirmahan mo na punong-puno ng insertion, punong-puno ng allocation, inilipat mo yung budget. Remember, anything na nangyari dyan through the DBM ay pananagutan niya. Kasi siya ang head niyan. Hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, before a budget na maging batas para ito'y ma-implement, siya ang pipirma. Paano nakalusot yung punyetang korap na budget na yan 3 beses na? Tapos sasabihin ninyo, walang pananagutan si Marcos? Gago! Diyan pa lang eh. Tablado na kayo. Yung pa lang. Well, without the other evidence such as bangag siya, di ba? Nakapatid naman niya nagsabi. Without those other things, diyan pa lang sa 23, 24, 25 na corrupt budget ng puno ng allocation, diyan pa lang impeachable na yan. May substance na yan. And yet, ginago ninyo. Sa bagay, at magagawa. Involved kayong mga hayop kayong congressman eh. Kaya talagang pagtatakpan niyo yan si Marcos. At syempre, tatamaan yung peke yung Panginoon na si Romualdez. Matik yan. Matik yan na kaya kayo ay nagtakip dito sa issue na to. Diba? Bayan natin, ano? Gago! O pag-usapan natin to, ito kasi matagal ko na itong advokasya. Kaya kailangan nating pag-usapan bago pumunta tayo sa iba pang politika, kailangan din nating pag-usapan to. Kasi dito, maging iba man ang kulay ng mga tulpo, ako dito sa part nito kakampihan ko sila. Dito sa part na to kakampihan ko sila. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Banat Bay, di man ako tumitingin sa tao, kulay. Ang importante sa akin, yung pinaglalaban at yung ginagawa. Dito sa part na to, kahit kay Erwin Tulfo, kakampihan ko siya dito. Bakit? Ang tagal ko na itong advocacy. I am really against online gambling. Online gambling is one of the root of evil sa bansa natin. Kasi ang root of evil is money. And money is the one running dito sa pagdating sa gambling online. And ang damay dito mga kababayan, mga may hirap. Kasi sabong is really appealing sa masa. Maraming naghihiwalay na pamilya, maraming nagpapatayan, ang daming nagnanakawan, nag-i-snatch because of this online gambling sabong. Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa Wait lang. Hindi ko pala naayos yung audio. O yan. Chotomatic. Okay. Ulit. Pasok. Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa patuloy na operasyon ng isabong kahit matagal na itong bawal. Ipinakita pa ni Senator Raffy Tulfo ang isang live video ng talpakan na kasabay pa ng Senate hearing. Narito ang aking report. Sana pupunta yung Intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, Ano ba, incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? Ano tayo magbula-bulang kanina hindi niyo masagot, hindi po sa natatakot, naareglo po yung inyong mga chiefs of police. Alam mo, dito sa part na to, bilib ako kay Erwin Tulfo. Kasi talagang tama siya eh. Naaareglo. Kasi, utang ina, sabong yan. Pag nagkaroon ng talpakan, alam kung saan gagawin yon. Alam na mga tao yun. Imposibleng hindi alam. Sayang naman yung intelligence funds na binibigay sa inyo namin, mamamayang Pilipino. Tapos hindi nyo alam kung saan nagtatalpakan. Mas alam pa nung iba. Ano kayo, gago? O talagang bayad kayo? Sorry pasensya na mga kapulisan, hanga ako sa pulis eh. Lalo na sa PNP chief nyo, hanga ako ngayon. Pero yung mga nasa baba, tangina, halatang halata. Kaliwat kanan yan eh, nag-a-appear yung sabong na yan, tapos hindi nyo alam. Naareglo po yung inyong mga regional director, kaya hindi po mapasara. Nakatikim ng sermon mula sa magkapatid na Senators Raffy at Erwin Tulfo ang PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at iba pang ahensya na may kinalaman sa pagsugpo ng isabong. Natuklasan kasi ni Senator Raffy Tulfo na buhay pa rin ang isabong sa... Good job ka dyan, sir.
Hindi, totoo, good job ka dyan, ha? Sana talaga tutukan nyo ito. Alam mo, sir, ito, marami tayong hindi pinagkapareho ng pananaw pagdating sa politika. Pero yung mga ganito mong advokasya, sasaludo ko sa iyo dito at ituloy mo ito. Huwag mong sa simula lang, ha? Dapat tuloy-tuloy ito. Kasi grabe ho ito. Ilang beses na ako nakakita habang nag-grab, nagtatalpak. Tapos nagrereklamo tayo sa traffic dahil nagtatalpak habang nakagrab. Habang nag-aantay yung mga habal-habal, nagtatalpak, na nakabalandra sila sa kalsada. Jeepney driver, nagtatalpak habang nagmamaneho. Sabi ko nga, hindi lang itong, alam mo yun, hindi ito simpleng krimen. Maaari sila makapatay dahil sa ginagawa nilang pagtatalpak habang nagmamaneho. Di ba? Tapos magtataka ka, yung mga pulis, hindi nila alam. Tangina, ganun kabobo mga pulis natin? Imposible. Hindi ako naniniwalang bobo ang pulis, matatalino yan. Ang hirap ng kurso niyan eh. Pero bakit ganun? Simple lang, bayad kayo. Bayad kayo. Eh yung sinasabi ng mga tulpo. Bansa. Sa kabila yan ang umaabot sa 1.3 billion pesos na intel funds ng PNP. Ipinakita pa ng senador ang live na video ng isabong na nangyayari sa Central Luzon kasabay ng Senate hearing kaugnay sa mga panukala laban sa online gambling. Sabi ng PNP, alam nila ito at na-report na raw nila ito sa CICC. Sabi naman ng CICC na take down na nila ito pero mabilis daw talagang gumawa ng ibang online. Wow, ayan ang problema. Turuan. Turuan ng turuan. Siya. O, tapos ngayon, na-take down na daw. Pero isipin mo, live stream na ginagawa ito habang nagkakaroon ng pagdinig sa Senado. Account ang mga operator ng online sabong. Yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But, No, this is live. Yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platform. The ongoing problem is you. Your entire office. Inutil kayo, bobo kayo, o baka naman bayaran kayo. That's the truth. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Tama sila tulpo dito eh. It's either nababayaran kayo o talaga mga inutil kayo. Why would you say, kasi mabilis silang mag-ano. Kung hindi nyo pala kaya, tangina mag-resign na kayo lahat dyan. Ibigay nyo doon sa taong kaya. Yung palusot kasi na, hindi kasi mabilis silang gawa ng bagong, why don't you hire hackers? Na, meron sistema yan eh. May sistema yan na pagka merong pumapasok na, ibablock na kaagad. Di ba? Ang bihira naman, parang hindi nyo alam yan. Mag-hire kayo ng mga tech people talaga na may alam. Hindi yung basta lang may connection kay First Lady. Ay, hindi, walang ganun. Gago! Di ba? They are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these. Ngayon lang kayo magsiset kung kailan may hearing. Nakapag-set na daw sila. Di sana na nagawa nyo na resulta yan bago pa. Illegal gaming platforms, Mr. Chair. Tinimbi na ro sa inyo, tinimbi sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Mr. Chair, kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP. Meron pa nga dyan, nagtutungis na ng mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at sa TODA, na mga tricycle driver, hinuhuli nyo, pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Alam mo na, matik na yun, Sen. Matik na yun, ba't di sila mahuli? Bilyon ng kitaan dyan eh. Wag na tayong maglokohan. Sorry to say, wag na tayong maglokohan mga PNP personnel dyan sa baba. O sino man kayo. Wag na tayong maglokohan. Ang laking pera dyan. Imposibleng wala sa mga tauhan ninyo ang nakakatanggap at may retainers para lang makapag-operate dyan. Ang masama pa nga dyan, baka mismo yung mga head, hindi natin alam kung sino yung mga head na yun. Baka nakakatanggap din sa opisina nila na pangkabit nila. Hindi, totoo. Yung mga pang-scholar nila, baka nakakatanggap din. Alam mo naman, para ma-retain yung libog nila, kailangan nila ng mga scholar dahil losyang na yung mga asawa. So, pagka ganun, kailangan mong kumikbak ng extra. Sino sa inyo dyan ang nagpapalusot dyan at nabibigyan? Naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, simula July 2022 hanggang ngayon, ay higit 7,000 isabong sites na raw ang na-block nila. Pero tanong ni Senator Raffy, bakit hindi raw mapatigil ang operasyon ng isabong sa Central Luzon na kontrolado umano ng isang gambling lord? Patay ka, yan na. Pinakamalaki. At ang may-ari nito, kingpin na gambling lord sa Central Luzon. Yes, sir. So hindi nyo sa kayang galawin? Kingpin to, yung mga pinatake down. Mahirap yan, sir.
Maraming ano yan eh. Maraming tinutulungang politiko yan. Pander yan ng mga politiko, di umano, allegedly. Pander yan ng mga politiko. Eh, di yari ito mga pulis natin. Alam mo, dito sa part na to, medyo naintindihan ko itong mga pulis eh. Yayariin sila ng mga politiko. That's the reason why these people are funding politicians in the office. Ilalagay nila yan. Para pagdating ng panahon, at sila'y nag-ipit, tatawag sila kay Sen, tatawag sila kay Director, tatawag sila kay President. Ay, President, hindi pala. Hindi, tingnan ninyo yung mga babanggiting pangalan ni Tulfo, tingnan ninyo ang apelido nun at koneksyon sa mga politiko, especially the President. Oo, tingnan ninyo. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng mga kapulisan. Dito sa part na to, kawawa ang pulis dito eh. Yung mga guerrilla kung tawagin, you know the word guerrilla, tama? Yung maliliit lang, mga pipitsugin, pasulpot-sulpot. Pero ito, big time to, kingpin to. Never na ginalaw to, ever since the start, from the get-go, never na ginalaw ito. Kahit man ang kalabitin, never na kinalabit to. Sunod na tanong ni Senator Tulfo sa CICC, NBI at PNP kung kilala ba nila ang operator ng mga dambuhalang isabong sa Central Luzon at Calabarzon. Wala raw alam ang mga ahensya kaya may mga binanggit ng pangalan si Senator Raffy. Sirit na. Ako wala ko intel funds. Ito galing sa kaibigan kong barbero. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region, sa CAR, Cordillera Autonomous Region, Abra, ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang intel funds, alam. Tayo, ang lalaki ng intel funds yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Hamon pa ng senador sa mga ahensya, ipakita nilang kaya nilang ipasara ang mga isabong na pagmamayari ng malalaking tao. To the PNP, CICC, NBI, and then the PAOK, show to us na hindi kayo incompetent, na hindi kayo friendship ni Pineda at ni Bernos. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing. Walang respeto sa inyo. Bakit walang respeto? What do you think? Ba't walang respeto sa inyo si Pineda at saka si Bernos? Sagot nila eh. Sagot nila yung, ewan, kung sino man yung sinasagot nila. Ang ako naman ng CICC na gagawin ang lahat para maipasara ang nasabing live sabong sa Central Luzon sa araw na ito. If it's illegal, we take it down. That's the reason why whoever the person behind any illegal website is, we don't really care, Mr. Chair. So we take it down once it's reported to us. Kasi karamihan. Mga kapatid, may Los Baños. Alam mo, good job kayo dyan ha, Sir Senator Erwin at saka si Senator Raffy Tulfo. Ako, sabi ko nga sa inyo, walang kulay dito eh. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, yan si Banat Bay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat na kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasakay.
wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.